Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Eto, mag-react lang po tayo dito ho sa naging pahayag po mga kabida ni Yusek Claire Castro patungkol po dito sa humihingi po ngayon ng hair follicle test, okay, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang sabi po niya na kung sino daw yung nag-akusa, siya yung maglabas po ng ebidensya. Totoo naman yun, di ba? Kahit na po sa anumang husgado po mga kabida, kung sino yung accuser, ang burden of proof, doon po sa kanya po. Pero iba kasi yung case po ni Pangulong Marcos, although wala kong napatunayan pa sa ngayon, mga kabida, pero since meron pong aligasyon, may akusasyon na ganito, okay, at ang Pangulo po ay isang public official, isa pong government official po mga kabida, at may karapatan ang taong bayan na humingi po ng transparency, Okay? Dito ho sa mga aligasyong binabato po ngayon mga kabida sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pakinggan muna natin ito hong naging pahayag ni Yusek Claire Castro mga kabida sa tanong po ng isang miyembro po ng Malacanang Press Corps. Narito po. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo... tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Sige, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdi-demand. Attorney Vic Rodriguez, di ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo munang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Ayun po. Mali ka, Yusek Castro. Kasi unang-una po, magkaiba kasi yung kaso ho ni
PBBM at yung sinasabi po niyong kaso dyan po sa mga korte kung saan po kung meron pong mga akusasyon, yung burden of proof doon po sa accuser, ano? Iba kasi yung case po ni PBBM eh. Si PBBM ay isa pong government official. Alright? So siguro, nagtatanong po itong si Yusek Castro kung sino ho yung humihingi ng hair follicle test. Okay? So bigyan kita ng example ha. Ito hong Mindanao Transport Operators Confederation of the Philippines. Bago lang po. Naglabas po ng kanila hong manifesto. Ano? In fact, ipinadala po itong manifesto na ito kay Pangulong Marcos. Naka-address po yan kay Pangulong Marcos. Humihingi po ng hair follicle test, okay, kay Pangulong Marcos, considering may mga ganong aligasyon. At saka, siyempre, deserve naman po siguro nila, no? Kahit na po sabihin po natin mga transport operators po ito, pero since they are taxpayers po, okay, they deserve to know the truth. Alam dapat po nila, no? Kung ano ba talaga yung totoo dito ho sa kumakalat ngayon na mga akusasyon laban po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, no? Transparency lang po yung hinihingi po ng taong bayan, ano? Wala na pong iba. Kung totoong wala hong katotohanan yung mga akusasyon, hindi gumagamit po ng illegal na substance po itong Pangulo po natin, wala pong masama na mag-give in doon po sa hiling po, ano? Hindi lang po itong transport group ang humihiling, ano? Ang dami ho. Okay? Ang dami hong humihiling po. Okay? Yung challenge na hair follicle. O, bakit hindi ho mapagbigyan po, mga kabida? Okay? Dahil ho, sinasabi po ng Malacanang parate, they will not dignify that such accusation. Okay? Eh kung totoong walang ginagawa at hindi ho gumagamit, eh bakit po once and for all ipakita ng Malacanang or ni Pangulong Marcos na hindi totoo? Okay? Paninira lang po yung mga aligasyon na yan. Ganun lang po yun kasimple. Okay? Bakit ang hirap po gawin po yan? Ano? Diba? The people deserve to know the truth. Yun yung dapat malaman po ng mga taga Malacanang. Hindi yung ordinaryong tao po itong si PBBM. Okay? Hindi natin pwedeng i-invoke yung principle po na kapag sino yung nag-akusa, siya yung magbigay po ng ebidensya, no? Okay? Yung burden of proof doon po sa mga accuser. Hindi po applicable yan. Kasi, yun nga, sabi ko is, the president is not an ordinary person. He is the president of the Republic of the Philippines. Siya yung isa po siyang opisyal ng gobyerno at ang sahod na kanyang tinatanggap buwan-buwan, pati na yung allowances po niya, galing po sa dugo at pawis po ng mga mamamayang Pilipino. And the people should have the right to know the truth. So yun lang kasimple, mga kabida, no? So hindi ako agree doon po sa sinabi po ni Yusek Castro kung sino yung nag-akusa, siya yung maglatag po ng ebidensya. Okay? Since ano na po ito eh. Kumbaga marami na pong humihingi, ano? Okay? Kalat na kalat po ito eh. Oh, yun yung resulta po, mga kabida, kung bakit po inilabas ulit yung video na yon. Tama yung sinabi ng isang journalist, yung nagtanong po na patay na sana ito eh. Kaso lang po, nabuhay muli dahil sa hearing po dyan po sa House of Representatives. Ano po? Inilabas ulit yung video na yon na nakalimutan na sana yun ng mga Pilipino. Subalit, biglang na-refresh yung kanila pong mind at yung aligasyon na yan because of what happened, ano? Dahil sa inilabas muli yung video na yon sa TRICOM hearing po, mga kabida. Kaya hindi ho masisisi ito hong mga humihingi ng hair follicle test
Dahil pabalik-balik lang po ito hong aligasyon. Okay? So, once and for all, para matapos po ito at maipakita po ng Malacanang at ni Pangulong Marcos na hindi ho totoo yung mga aligasyon na yan, okay? Paninira lang po sa Pangulo at sa pamilya po ng Pangulo, then, okay? Once and for all, give in doon po sa mga humihiling po ng hair follicle. Diba yung unang nag-akusa niyan mga kabida at humihiling si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos sinundan ni Attorney Vic Rodriguez, ano? Kahit nga itong si VP Sara, hinihiling po ng Vice Presidente yan, ano? Tapos itong grupo po ng mga transport operators, buong Mindanao, mantakin nyo. Mahigit 1 milyong miyembro po yan. Okay? Mula Mindanao, humihiling ng kasagutan, ano? Sa pamamagitan po ng hair follicle test. Oh. So, dapat mag-isip-isip po itong palasyo po mga kabida tungkol ho dito. Okay? Huwag po nating i-circumvent yung prinsipyo po na kung sino yung nag-akusa, okay, siya yung maglatag po ng ebidensya. Hindi applicable nga. Hindi yan siya applicable eh. Kasi yung hinihingian po ng hair follicle this time is a public and government official. Hindi ho privado yun. Okay? Hindi privado yun. So, meron pong public accountability. Alright? Kahit na po sabihin po natin, wala pong ebidensya. Okay? Puro haka-haka lang po. Since allegation po yan, and gusto po matyak po ng mga Pilipino na hindi totoo yun, okay. Once and for all, okay. The President should submit, okay, sa hair follicle test. Kung wala, kung hindi totoo at mag-negative, then tapos na po yung storya. Ganun lang kasimple. Tapos na yung storya. And also, ma-confirm na yung lumabas na video, hindi talaga ito si Pangulong Marcos. Although meron na pong lumabas na investigation mula sa NBI at mula sa isang independent examining company, ano, na hindi talaga totoo yun, fake yun, yung video na yun. Pero mas maigi kung sundan ito ng resulta ng hair follicle test para sigurado, siyak, mga kabida, na gawa-gawa lang po, paninira lang po, no, yung mga aligasyon na yan. Alright? So para po sa inyo, anong tingin po ninyo dito mga kabida? Comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all. Updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.